Kinaumagahan, maagang nag-ayos sina Javier at Mang Rigor upang maghanda sa paglalakbay. Matapos mailigpit ang mga gamit ay isinampanan ni Javier si Haring Jericho sa isang kabayo at tinalian ito upang hindi ito malaglag. Umalis si Javier nang tinawag ni Haring Jericho si Mang Rigor. May tinanggal na isang bagay si Haring Jericho sa leeg niya. Nakita ito ng matanda at labis na naguluhan. Mang Rigor, mahinang sambit ni Haring Jericho. Ano po yun, kamahalan? Inalis ni Haring Jericho ang isang singsing na nakapulupot sa kanyang kwintas. Ibigay mo ito kay Michelle. Inilagay niya ang singsing sa palad ng matanda na siyang ikinagulat ni Mang Rigor. Ngunit ito po ay ang maharlikang selyo, kamahalan, sabi ni Mang Rigor. Nakikinig lang si Javier sa malapit habang inaayos niya ang kabayong sasakyan ng tsuhin pabalik sa Terraveda. Naiintindihan naman ni Javier ang gustong ipabatid ni Haring Jericho. Ibinigay nito ang maharlikang selyo dahil gusto niyang ang asawa niya ang humalili sa kanya bilang bagong pinuno ng Terraveda kung sakaling hindi siya pala rin sa paglalakbay na ito. Subalit hindi ito hahayaang mangyari ni Javier. Gagawa siya ng paraan para pareho silang makauwi ni Haring Jericho ng ligtas. Kung mamamatay man ako, wala akong ibang maisip na papalit sa akin maliban kay Michelle. Dagdag pa ni Haring Jericho. Ipinaatong ni Mang Rigor ang kamay sa ibabaw ng kamay ng batang hari upang iparating na nauunawaan niya ang gusto nitong mangyari. Tumango siya ng bahagya kay Haring Jericho bago lumapit kay Javier na natapos nang maihanda ang kanyang kabayo. Ipinaalam ni Javier sa tsuhin na hindi dapat sila magtiwala kay Erica dahil siya ang rason kung bakit nalaman ni Raya ang kanilang mga ruta at lokasyon. Tumango lang si Mang Rigor kung saan sinabi nito kay Javier na alam niya ang pagtataksil na ginawa ni Erica. May isang taong nakapagsabi sa kanya na nagmula sa mga refugee na itong si Erica ay hindi naman nakatira sa Stowell. Isa siyang haliparot na naglalakbay sa iba't ibang lugar para mabuhay. Bago umalis ay pinaalalahanan na muna ni Mang Rigor na may 2 araw lang si Javier para madala si Haring Jericho sa lawa ng Avalon. Niyakap niya si Javier at nangakong maghahanda siya ng paborito nitong pagkain bilang paghihintay sa kanyang pagbabalik. Matapos nito ay maluhaluhang inakay ni Javier ang 2 kabayo papunta sa direksyon ng Avalon. Nilisa naman din agad ni Mang Rigor ang lugar matapos maihatid ng tanaw sina Javier at nang makauwi na siya ay pinaalam niya kaagad kay Reyna Michelle ang kasalukuyang kalagayan ni Haring Jericho, pati na ang naging pinsala nito sa labanan. Ipinaliwanag din niya na dinadala siya ngayon ni Javier sa isang lugar upang gumaling. Labis na natuwa si Reyna Michelle sa balita, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Ngayong alam niyang sugatan nito ay mahihirapan itong magamot lalo na't si Javier lang ang kanyang kasama. Dumating si Kael at nalaman rin niya kay Mang Rigor ang hinggil sa kasalukuyang sitwasyon ni Haring Jericho. Nagmungkahi ito na magpadala ng mga kabalyero para maprotektahan sila sa kanilang paglalakbay. Ngunit tumutol si Mang Rigor. Dahil sa ngayon ay tinutugis pa rin sila ni Raya at ang 2 yon ay maaaring magkaroon ng magandang pagkakataong iwasan siya kung sila lamang 2 nasa gubat. Magiging madali lang sa mga tauhan ni Raya na mahanap sila kung dadami ang kanilang mga bakas sa daan. Pagkatapos nito ay inabot ni Mang Rigor kay Reyna Michelle ang maharlikang selyo na labis namang ikinataka ng huli. Ipinaliwanag ni Mang Rigor na dapat niya itong ingatan kung sakaling dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Nagdududa naman si Kael sa mga alibay ni Mang Rigor dahil kung buhay siya ay bakit hindi na lang siya sumama upang dito magpagamot. Pero sinabi ni Mang Rigor na ang lunas sa sugat ng hari ay hindi dito sa Terraveda makikita kundi sa ibang lugar. Pero si Javier lang, tila diskumpiyado si Kael. Dapat magtiwala ka sa kanya, sagot naman ni Mang Rigor, kung saan nagbigay din ng pagtutol si Reyna Michelle dito at inihayag niya ang kanyang saloobin. Paano magiging kasing lakas ng hukbo ang isang tao? Hindi maaari ito. Kailangan silang masamahan. Wika ng nag-aalalang Reyna pero iginiit ng manggagamot na ito ang gusto ni Haring Jericho at dapat nilang irespeto yon. Habang naglalakbay ako paalis, nakita ko mga tao ni Raya na umaaligid sa bawat sulok ng kagubatan.
Ang dalawang lalaking naglalakbay ng mag-isa ay maaaring makaiwas sa mga pagtatangka ni Raya. Lalo na kung wala siyang ideya kung saan sila patungo. Sabay tumingin si Mang Rigor kay Kael na medyo nakaramdam ng kaba sa paraan ng kanyang pagtitig. Napatingin naman si Reyna Michelle kay Kael na tila ngayon ay hindi na mapakali. Sinabi ni Mang Rigor ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ni Erica na labis naman ay kinadurog ng puso ni Kael. Natutuwa pa naman sana siya dahil may plano na silang magsama ng dalaga. Subalit malalaman pala niyang ito ang rason kung bakit nagkandaletse-letse silang lahat. Nang maglaon, pumunta si Kael sa kwarto at naabutan niyang nakahiga si Erica sa kama. Dumiretso siya sa bintana nang hindi man lang tinapunan ng tingin ng dalaga. Sandali siyang tumingin doon. Hindi nakaligtas sa pansin ni Erica ang napakalayong tingin ni Kael. Para bang napakalalim ng iniisip niya. May problema ba, Kael? Tanong ni Erica. Lumingon si Kael para harapin ito. Napansin ni Erica ang ilang luhas sa mga mata ng kabalyero. Nagtataka tuloy si Erica. Sabihin mo sa akin, ano to? Mabilis na bumangon ng dalaga at kunwaring nag-aalalang lumapit kay Kael. Hindi pwede. Tugon ni Kael at nagpunas ng mga luha. Bakit? Tungkol ba to sa hari? Anong balita sa kanya? May nangyari ba sa kanya? Patay na ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Erica na halatang kating-kati ng malaman kung nasaan ngayon si Haring Jericho. Dito tuloy na kumpirma ni Kael na totoo ang bawat sinabi sa kanya ni Mang Rigor tungkol sa tunay na pagkatao ng dalaga. Subalit sinasabi naman ng kanyang puso na hindi siya naniniwala hanggat wala siyang nakikitang pruweba. Hindi, maayos lang siya. Maikling tugon ni Kael. Paano mo naman nalaman? Nasaan siya, Kael? Wika ni Erica. Diretso lang na nakatingin si Kael sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin? Hinawakan siya ni Erica sa pisngi. Inalis na Kael ang kamay nito tsaka hinaplos. Siyempre may tiwala ako. Sabay hinalikan niya ang kamay ni Erica. Muling hinawakan ni Erica sa pisngi si Kael gamit ang kabilang kamay at masuyong nilambing. Kung ganon, sabihin mo sa akin. Ngumiti lang si Kael. Samantala, napansin ni na Javier ang dalawang sakso na bumubuntot sa kanila habang sila ay tumatawid sa isang kapatagan. Agad na bumaba si Javier sa kanyang kabayo at tinakpan niya ng itim na kumot si Haring Jericho. Nang malapit na sa kanila ang dalawa, bumaling si Javier sa malawak na kakahuyan at naglagay ng bumubugang usok sa gitna nito. Tinawag niya ang dalawang sakson. Hoy dito! Halika kayo! Sigaw ni Javier. Bumaba naman ang dalawa sa kanilang mga kabayo na may ilang metro lang ang layo kina Javier. Nakilala ni Javier ang isa sa mga sakson at nakumpirma niyang si Byron ito. Ito ang kumakatawan at namumuno sa mga sakson. Lumapit si Byron sa kanila habang nakahawak sa espada ang tauhan nito. Mukhang magbubunot ito kapag nagkamali si Javier. Pakiusap, tulungan niyo kami. Inatake kami ng ilang mga kalalakihan. Nagkunwaring nanginginig sa takot si Javier. Tumaas biglang isang kilay ni Byron. Sino naman? Tanong pa ng leader ng mga sakson. Marami sila. Tugon naman ni Javier. Anong itsura nila? Pasunod na tanong ni Byron. Basta, para silang mga maharlika. Ang isa sa kanila ay kabalyero. Oo, nakatitiyak ako doon. Umagaw sa pansin ni Javier na nakalitaw sa kumot ang espada ni Haring Jericho. Napakamot siya sa ulo at tumingin sa kakahuyan. May kampo sila banda roon. Sabay tinuro ni Javier ang usok sa kakahuyan. Umakbang sina Byron para tignan ito sandali. Lumapit si Javier kay Haring Jericho para takpan ng kumot ang maharlikang espada nito. Sigurado ka bang isa siyang kabalyero? Tanong bigla ni Byron at lumapit silang dalawa kay Javier. Nakakatapos lamang takpan ng maharlikang espada ni Haring Jericho. Oo, siyempre. Maikling tugon ni Javier. Nagtaka saglit si Byron kung bakit natatakpan ng kumot ang kasama ni Javier. Tinabing niya si Javier
at lumapit sa kinaroroonan ni Haring Jericho. Tinanggal niya ang kumot at napaatras siya nang bumungad ang espada na may maharlikang simbolo ng Theraveda. Hinugot ni Byron ang kanilang mga sandata at nagsimulang umatake. Ngunit bago pa man sila makagawa ng pinsala ay pinatalsik na sila ni Javier gamit ang pagkumpas ng kamay. Tumilapon si Byron sa malayo na parehong namatay matapos bumalandra ang mga katawan sa malapad na batuhan. Lihim naman na napahanga si Haring Jericho sa ginawa ni Javier. Tinanong niya kung ilan na ba ang napapaslang nito, ngunit hindi man lang umiimik si Javier, na basta na lang hinila ang mga kabayo para dalhin sa kagubatan. Habang tahimik na binabagtas ang masukal na daan, hindi inaasahan ni Javier na naaabutan sila ng dilim sa loob ng kagubatan. Kaya naman nakapagdesisyon siyang magpahinga muna para may lakas sila bukas. Nakahanap agad ng magandang pwesto si Javier. Matapos may ibaba si Haring Jericho ay kumuha siya ng mga tuyong panggatong sa paligid para magsimula ng apoy sa gabi. Pinapanood siya ni Haring Jericho nang hindi niya masindihan ang mga sanga ng punong kahoy gamit ang pagkiskis sa bato. "Bakit hindi ka na lang kasi gumamit ng mahika? Pinapahirapan mo pa ang sarili mo?" Tanong ni Haring Jericho na masungit na nakatingin sa ginagawa ni Javier. "Di ba ayaw mo nito?" Siyempre nasanay na ako kaya ito na ang madalas kong gawin." Palusot pa ni Javier. Ipinagpatuloy niya ang paggawa ng apoy ngunit kahit anong subok niya ay hindi ito gumagana dahil medyo basa pa ang mga kahoy. Humaling si Javier kay Haring Jericho na parang nagtatanong kung ayos lang ba na gumamit siya ng mahika. Tumango lang si Haring Jericho bilang pagbibigay pahintulot. Sinilaban ng apoy ni Javier ang mga panggatong sa pamamagitan lamang ng isang kislap ng kanyang mga mata. Napataas lang ng kilay si Haring Jericho nang gumana nga. Napangiti naman si Javier sa kanyang reaksyon. Matapos nito, nagsimulang magtanong si Haring Jericho tungkol sa mahika ni Javier at ang kanyang mga dahilan sa pagtulong sa kanya. Dito ay ipinaliwanag naman ni Javier ang lahat sa pamamagitan ng pagkukwento ng samahan nila sa nakaraan. Unti-unti niyang naiintindihan ang mga talento ni Javier at tinanggap na siya pa rin ang taong lagi niyang kasama. Gayunpaman, alam ni Javier na may bahagi pa rin sa puso ni Haring Jericho na hindi tanggap ang kanyang pagkatao. Kaya yon ang gusto niyang alisin sa kanya kung sakaling papalarin silang magtagumpay sa paglalakbay na ito. Nais niyang makasama pa ng matagal si Haring Jericho at tuparin ang kanyang tungkulin. "Kakaiba ang pakiramdam, hindi ba?" Saad pa ni Javier. "Oo," maikling tugon ni Haring Jericho. Tumayo si Javier at lumapit sa nakalatag na bag niya malapit sa isang puno. "Akala ko kilala na kita," sambit bigla ni Haring Jericho. "Ako pa rin ang taong yon." Kinuha ni Javier sa bag niya ang isang manipis na banig at inilatag niya ito sa lupa. "Nagtiwala ako sa iyo," sambit ni Haring Jericho. "Pasensya na." Malungkot na tugon ni Javier. "Pasensya na rin," mahinang sabi ni Haring Jericho. Lumapit sa kanya si Javier at hinubad nito ang bota niya. "Anong ginagawa mo?" Pagtataka ng batang hari. "Kailangan nilang matuyo," paliwanag ni Javier at inilagay sa tabi ng apoy ang mga bota ni Haring Jericho. Tahimik lang na pinapanood ni Haring Jericho si Javier nang bumalik sa kanyang banig. Pero habang pinagmamasdan niya ito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng awa at lungkot. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano pala kalaki ang isinasakripisyo ni Javier sa araw-araw na pagprotekta sa kanya. Ngayon niya naramdaman ang labis na pagsusumikap nito na di man lang niya napansin noong mga panahong marami siyang katanungan tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa kanya. Maya-maya pa ay bigla na lang tumulo mga luha ni Haring Jericho, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito umaagos. Nasasaktan siya pero magaan ang pakiramdam niya. Sa kabilang dako, naglalakad si Erica sa koridor na may dalang basket. Pumasok siya sa isang silid. Inilagay niya ang basket sa mesa at hinubad ang kumot na nakabalot. Bumungad ang isang uwak sa loob ng basket. May isang nakaipit na kalatas sa binti nito na naglalaman ng mensahe. Kinuha ni Erica ang uwak at binitiwan niya ito palabas ng bintana. Biglang lumitaw si Kael sa likuran niya na siya namang ikinagulat ni Erica.
Erika, seryosong sambit ni Kael. Nagkakamali ka. Napaatras sa takot si Erika. Naghahatid ka ng mensahe kay Raya? Wika ni Kael. Hindi. Tanggi ni Erika. Dumating si Reyna Michelle. Tumingin dito si Erika at labis na nagmakaawa sa kanya. Mahal na ginang, hindi ko po yun magagawa. Hindi ko kayang ipagkalulong hari. Maniwala kayo. Sambit ni Erika, ngunit wala siyang nakuhang tugon mula sa Reyna. Tumabi sa gilid si Kael nang dumating ang mga gwardya upang arestuhin si Erika. Nanlaki ang mga mata ni Erika. Lingid sa kanyang kaalaman ay nilinlang lamang siya ni Kael mula sa pagbibigay sa kanya ng maling impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Haring Jericho. Nahubad ang maskara ni Erika at idineklara siyang espiya at kaaway ng Tereveda na kung saan nakahanda siyang ibitay sa pagtaas ng sikat ng araw sa umaga sa harap ng publiko. Lahat ng ruta, lokasyon at oras ay may alam si Raya dahil may maliit na daga sa loob ng kuta na nagpapanggap na mahina. Mga kawal! Sigaw ni Reyna Michelle. Agad na pumasok ang dalawang gwardya at tinuli nila si Erika. Hindi totoo yan! Nagkakamali kayo ng hinala sa akin! Kael! Maniwala ka! Nagsasabi ako ng totoo! Sinubukan ni Erika na magpumiglas, subalit wala siyang laban sa mga lalaking nakagapos sa kanya. Nakiusap ito sa kanila na pakawalan siya habang umiiyak na nagsusumamo kay Kael. Subalit na natiling bingi si Kael sa mga pakiusap ng dalaga at sa senyas ng Reyna ay dinala na ng mga kawal si Erika sa ilalim ng kastilyo para ikulong sa silid ng piitan habang hindi pa nabubuo ang buong konseho na siyang gagawa ng paglilitis sa kanya. Kinaumagahan, maagang nakapagluto si Javier ng agahan. Matapos maihanda ang almusal ay ginising niya na si Haring Jericho upang kahit papaano'y magkaroon nito ng sapat na lakas sa biyahe. Nang magmulat ng mga mata si Haring Jericho ay pinaupo niya ito tsaka pinasandig ang kanyang ulo sa puno. Di naman nagreklamo si Haring Jericho. Tinitigan lang nito ang ganda ng paligid habang inihahanda ni Javier ang kanyang almusal. Nang makakuha ng kutsara, sinubuan siya ni Javier. Dahan-dahan lang ang ginagawa nitong pagsandok dahil medyo mainit ang sopas. Pero napansin ni Haring Jericho na parang hindi pa kumakain si Javier. Maganda to sa katawan, kaya dapat ubusin mo to. Sige, nga. Parang bata lang siyang sinubuan ni Javier. Bakit mo ba to ginagawa? Tanong ni Haring Jericho. Sandaling napahinto si Javier sa pagsandok ng sopas. Bakit patuloy ka pa ring umaarting lingkod ko? Hindi ba't alam mo naman na ayaw ko sa katulad mo? Dagdag pa ni Haring Jericho. Nasakta naman si Javier sa sinabi ng batang hari at sandaling natahimik. Matagal bago ito makasagot. Tinitigan lang siya sa mata ng batang hari. Ibinaba ni Javier ang mangkok at ngumiting tumingin kay Haring Jericho na naghihintay ng sagot niya. Dahil yun ang tadhana ko simula pa noong una tayo magkita. Nakangiting wika ni Javier. Kung ganun, doon na pala nagumpisang nasira ang mundo ko nang dumating ka. Biro ni Haring Jericho. At lagi kitang pinaglalaroan gamit ang mahika. Naalala mo nung nagboses kambing ka? Akong gumawa nun. Pagmamayabang pa ni Javier. Tumaas naman ang isang kilay ni Haring Jericho at kinwelyuhan sa damit si Javier. Alam mo bang dahil doon, pinagtawanan ako ng mga tauhan ko? Galit na binitiwan ni Haring Jericho ang manggas niya na kung saan tinawanan lang niya ito. Papatayin mo ba ako? Tanong pa ni Javier. Tumahimik ka. Masungit na sagot ni Haring Jericho. Akala ko gagawin mo. Naging seryoso muli si Javier. Ginagawa ko to dahil yun ang tungkulin ko. Wala kang ideya kung sino ka talaga. Kung wala ka, ang Tereveda ay magiging walang kwenta. Seryosong wika ni Javier. Marami nang nagsabi niyan sa akin, pero sa iyo ang pinaka nagustuhan ko dahil alam kong galing sa puso mo ang lahat ng lumalabas sa bibig mo. Ang ayoko lang ay yung naglilitanya ka.
Kasi para akong nabibingit tuwing naririnig kitang ganun. Saad ni Haring Jericho. Wala nang masihigit pa sa'yo, Jericho. Saad ni Javier. Ngumiti lang ng tipid si Haring Jericho bilang tugon. Kailangan mo nang kumain. Ayokong mawala ang kaibigan kong matigas ang ulo. Dinampot ni Javier ang mangkok at muling sinubuan si Haring Jericho na hindi makaimik. Tagos sa kaibuturan ng kanyang puso ang sinabi ni Javier, pero hindi man lang siya makasalita o makareact man lang para sana pasalamatan nito dahil nahihiya siya. Samantala, pumasok si Mang Rigor sa throne room upang iulat sa Reyna na napagdesisyonan na ng mga courtier ang gagawin kay Erica. Bumaba sa trono si Reyna Michelle at lumapit kay Mang Rigor upang tanungin kung anong naging hatol ng buong konseho tungkol sa pagtataksil ni Erica. Siya po ay bibitayin mamayang tanghali. Wika ni Mang Rigor. Napangiti naman si Reyna Michelle hindi dahil sa resulta ng hukuman, kundi sa pananatiling tapat ni Mang Rigor sa Terraveda. Nagtaka naman ang manggagamot. Bakit po kayo nakangiti, mahal na ginang? Tanong ng matanda na nagtataka sa reaksyon ng Reyna. Gusto ko sanang ipaalam sa iyo na simula sa araw na ito ay ikaw na ang magiging tagapayo ko. Nanatili kang tapat sa iyong tungkulin, Mang Rigor, pati na rin ang iyong pamangkin. Wika ni Reyna Michelle. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Mang Rigor para sa kanyang mga naging tulong at sinabing bibigyan siya ng malaking gantimpala para dito. Subalit tumanggi si Mang Rigor na tanggapin ang premyo sapagkat ang mahalaga lang sa kanya ay makauwi ng ligtas sina Javier at Haring Jericho. Gayunpaman, nangako pa rin si Reyna Michelle na gagawin siyang tagapayo niya upang ituwid sa direksyon ng Terraveda para hindi ito tuluyang maligaw ng landas. Malugod ko pong tinatanggap yan, mahal na ginang. Ngunit si Javier, isa siyang tapat na lingkod at isang mabuting kaibigan. Ano't ano pa man ang mangyari, umaasa po ko na sana'y matanggap niyo rin siya bilang bahagi ng Terraveda. Pakiusap pa ni Mang Rigor. Alam ko, palagi siyang nasa tabi ni Jericho kahit ano man ang mangyari. Madalas niyang samahan ito kahit sa mga mapanganib na misyon. Hanga ako sa tapang at buong dedikasyon niya sa kanyang tungkulin. Anang Reyna. Tama po kayo, mahal na ginang. Sabay nagbaw si Mang Rigor at nag-umpisa ng umalis. Ang mangkukulam sa digmaan, alam mo ba talaga kung sino siya? Usisa ng Reyna. Napahinto si Mang Rigor. Opo. Tugon ng matanda na may bahid ng kaba. Kung ganon, kilala ko din ba siya? Tanong nito na tila may isang bagay itong gustong ipunto kay Mang Rigor. Matagal bago makasagot ang matanda. Hindi niya alam ang sasabihin. Nangako pa naman siya kay Javier na itatago hanggang sa hukay ang lihim nito, pero tila sa pagkakataong ito'y mapapasubulit siya. Sinubukan niyang kagatin ang dila para pigilan ang bibig. Pakiusap, Mang Rigor. Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Malumanay na pakiusap ni Reyna Michelle. Opo. Sabay tanong ni Mang Rigor. Napangiti naman si Reyna Michelle kaya nagets agad ni Mang Rigor ang makahulugang gulat at saya sa naging reaksyon ng Reyna. Naniniwala akong iingatan niya siya. Anang matanda. Siyempre, sigurado ako doon. Tugon naman ni Reyna Michelle na walang paglagyan ng tuwa sa nalaman. Ngayon ay alam na niya kung sino ang ermitanyong mangkukulam sa burol na tumulong kay Haring Jericho. Natutuwa akong malaman ito. Wika pa ni Reyna Michelle. Nagbaw lang si Mang Rigor at umalis na. Dumating ang uwak sa fortress na ipinadala ni Erica. Dumapo ito sa isang lumang bandana. Nakita ito ni Raya na nakatayo lamang sa gilid ng bintana kasama ang ilan sa mga sakson. Naglakad siya palapit dito. Tumalo ng uwak sa kanya. Inalis ni Raya ang note na nakaipit sa binti ng uwak. Binasa ito at di naglaon ay napangiti siya. Pero wala siyang kamalay-malay na maling impormasyon ng kanyang nakalap at lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang magiging daan para mahanap ng mga kabalyero ang kanyang pinagkukutaan. Pagsapit ng tanghali, si Erica ay inihahatid palabas ng kastilyo upang bitayin sa harap ng publiko. Nagmamasid lang si Reyna Michelle mula sa balkonahe.
Samantalang si Kael ay nakatayo sa isang koridor at malungkot na nakatingin sa bintana. Lumapit si Ramon sa likuran niya at pinatong ang isang kamay sa kanyang balikat para damayan siya. Nakatingin silang pareho sa bintana habang inaakay si Erica ng mga kawal papunta sa entablado. Maraming tao ang nanonood sa kanya sa paligid ng plaza. Yung iba'y halos pandilata na siya ng mga mata ngunit karamihan ay tahimik lang. Nang makatungtong na si Erica sa ibabaw ng entablado, lumapit agad sa kanya ang berdugo at isinabit sa leeg niya ang lubid. Suminyas si Reyna Michelle at sinipa ng berdugo ang kinatutungtungang upuan ni Erica. Napahiyaw ang lahat nang manginig na malagutan ng hininga si Erica sa lubid. Napapikit na lang si Kael sa kanyang nasaksihan habang nadudurog ang kanyang puso. Minahal niya ng buong puso si Erica, ngunit wala siyang kamalay-malay na niloloko lang pala siya. Matapos ang pagbitay kay Erica, kinumbinsi ni Kael si Ramon na samahan siya sa pagtugis kay Raya. Alam mo kung anong sinabi kong gagawin ko kung sakaling mahanap ko si Raya? Napabaling si Ramon kay Kael. Meron na akong naisip na lugar kung saan siya maaaring nagkukuta. Medyo nakangiting dagdag ni Kael. Matapos ang maikling pagluluksa, parehong umalis ang dalawa para puntahan ang pinagkukutaan ni Raya. Sakay ng mga kabayo ay matulin na binaybay ni Ramon at Kael ang kakahuyan. Maaga silang nakarating sa hangganan at mabilis na tinawid ang malawak na kapatagan. Walang patid ang pagtatakbo nila sa mga kabayo dahil umaasa silang maaabutan si Raya sa loob ng kanyang fortress. Pakay nilang tapusin na siya roon para matapos na rin ang kanilang paghihirap. Kapag nagtagumpay sila sa misyon, ay tsaka naman nila hahanapin sina Javier at Haring Jericho. Samantala, habang naghahanda na sa pag-alis sa kampo, nililikom ni Javier ang mga gamit sa kanyang kabayo habang nakaupo si Haring Jericho sa isang mahabang punong kahoy na nakahiga sa sahig ng gubat. Kapansin-pansin na malapit nang matumba si Haring Jericho dahil sa sobrang panghihina. Tumakbo si Javier para saluhin ito, na sa kabutihang palad naman, nasalo naman niya bago pa bumagsak ang ulo nito sa lupa. Dala ang isang water flask ay pinainom niya si Haring Jericho. Jericho, kailangan mong kumapit. May isa pang araw tayo. Kailangan mong magpakatatag. Wika ni Javier. Isang araw pa. Sabay pinunasan niya ang pawis sa noo ni Haring Jericho. Namumutla na ito sa panghihina dahil sa maraming dugo ang nawala sa kanya. Dagdag pa ang hindi maghilom-hilom na sugat niya. Inilatag ni Javier ang tela sa gilid niya para painumin muli si Haring Jericho. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Haring Jericho. Gusto ko sana, pero nag-aalangan si Javier na sabihin kay Haring Jericho ang totoo dahil baka tumanggi itong sumama. Ayaw niyang mangyari yon, kaya inilihim niya ito kay Haring Jericho. Bagay ng pagsama ng loob nito. Pero ano? Tanong ng batang hari. Dahil baka pugutan mo ako, biro pa ni Javier. Hindi ako sigurado kung anong gagawin ko. Litanya naman ni Haring Jericho. Dahil ayokong ilagay ka sa ganitong sitwasyon, Jericho. Seryosong sabi niya. Napatingin sa kanya si Haring Jericho. Yan ba ang ipinag-aalala mo? Saad ni Haring Jericho. Ang ibang tao ay pinanganak upang mag-araro. Ang ilan ay nabubuhay upang maging mahusay na mga manggagamot. At ang iba naman ay nagsusumikap na mag-aral para maging makatang hari. Ngunit ako, ipinanganak ako para pagsilbihan ka, Jericho. At ipinagmamalaki ko yon. Tsaka wala akong babaguhin. Hindi ako nagsisisi na ito ang pinili ko. Napatingin si Haring Jericho kay Javier. Iniisip na baka nagkamali siya sa buong panahon ng pagtrato niya. Nakaramdam siya ng lungkot at konsensya. Nagulat siya nang umiti si Javier. Ano, handa ka na ba? Kinuha ni Javier ang braso niya at inilagay sa balikat upang tulungan siyang makatayo. Samantala, madaling nahanap ni Kael at Ramon ang pinagkukutaan ni Raya dahil sa ibong ginamit ni Erica sa pagpapadala ng mensahe kay Raya. Ang uwak na iyon ay may naiwan ng mga inakay at sinusundan nito ng kanyang asawa para maghanap ng pagkain. Bagay na ginamit ni Kael upang madaling matunton ang nakatagong lungga ni Raya. Matapos mahanap ang lungga,
ay pinatakas din nila ang 2 ibon upang makabalik na sa Tiraveda. Nakatago sina Ramon at Kael sa likod ng isang puno sa ibabaw ng trench habang pinagmamasdan nila ang paglabas ni Raya sa kuta kasama ng kanyang 6 na tauhan. Tahimik nilang minamanmanan ng mga ito ng ilang minuto habang inihahanda ang kanilang mga sarili sa pag-ambush. Mabilis na inutusan ni Raya na ang mga tauhan na magbantay sa buong paligid dahil ayon sa liham ni Erica ay papunta na ngayon sa lungga niya si Haring Jericho upang harapin siya ng mag-isa. Naghiwa-hiwalay ang mga Saxon warriors sa paligid upang magmasid sa pagdating ni Haring Jericho. Subalit lingid pala sa kanilang kaalaman ay sila ngayon ang pinagmamasdan ng mga bida na parehong nakatago sa mga sulok para sa gagawing sorpresang atake. Habang naglalakad ang isang Saxon sa ibaba ng trench ay dahan-dahan siyang nilalapitan ni Ramon sa likuran. Gamit ang kanyang matigas na bicep ay inipit niya ang ulo ng Saxon. Agad na lagutan ng hininga ang Saxon nang pinilipit ni Ramon ang leeg nito. Parang lantang gulay na bumagsak ito sa lupa matapos na mabalian. Samantala, tahimik naman na binuntutan ni Kael ang isang Saxon na gumawi sa masukal na bahagi. Tumatakbo siyang lumapit dito ngunit naramdaman siya ng kalaban kaya lumingon ito. Subalit sinalubong niya lang ang taga ng kabalyero. Nasalagang atake. Pinalihis pababa ni Kael ang espada at binigyan ng hiwa sa binti ang kalaban. Napaimpit ng sigaw ang Saxon. Tinapos na ito ni Kael bago pa marinig ng mga kasamahan. Putol ang ulo ng Saxon ng tagain nito ni Kael sa leeg. Bumagsak itong sumisirit ang dugo sa halamanan habang gumugulong sa lupa ang kanyang ulo.